Ito ang kwento ng isang ordinaryong estudyante na naghangad na maging pinakamalakas sa mundo. Nais niyang magkaroon ng kakayahang malabanan ang anumang malalakas na sandata. Kahit araw-araw siyang nag-eensayo para lumakas ay alam niya na hindi pa rin ito sapat upang makamit ang nais niya na kakayahan. Isang gabi, matapos ang kanyang training ay tumakbo siya sa kalsada at sa kasamaang palad, nabangga siya ng truck at namatay pero muli siyang isinilang sa ibang mundo na may buong alaala. Matapos makita ang isang babae na magiging kapatid niya, napagtanto niya na napadpad siya sa mundong gumagamit ng mahika, kaya naisip niya na ito na ang perpektong mundo para sa kanyang pangarap na maging pinakamalakas. Pinangalanan siyang Sid at makalipas ang ilang taon, agad siyang nagkamit ng malakas na kapangyarihan subalit itinago niya ito sa iba at kahit kasama niya ang kapatid niyang si Claire sa pagsasanay, hindi niya ipinakita kung gaano siya kalakas. Tuwing gabi, inaatake ni Sid ang mga masasamang grupo sa kanilang lugar at sa isa sa kanyang mga operasyon, nakita niya ang isang halimaw na nakakulong at dinala niya ito sa kanyang hideout para sa isang experiment. Makalipas ang isang buwan, nagtagumpay siya sa eksperimento sa halimaw at naalis niya ang sumpa dito. Ang halimaw pala ay isang babaeng elf at sinabi ni Sid sa elf na ang sumpa ay nilagay ng mga cult na nagplano na buhayin muli ang dakilang demonyo. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang Shadow at pinangalanan niya ang elf na Alpha. Dito nabuo ang kanilang organisasyon na tinawag nilang Shadow Garden, at ang layunin nila ay iligtas ang iba tulad ni Alpha na nagdurusa dahil sa masasamang sumpa at labanan ang mga cult. Ngunit sa ika-15 na kaarawan ni Claire, mag-aaral sana siya sa Midgar Academy kaso sa araw ng kanyang pag-alis, bigla siyang nawala sa kanyang silid at pinangunahan ni Alpha ang paghahanap kay Claire habang agad namang natunton ng iba pang miyembro ang lugar kung saan siya dinala. Kaya't tinawag ni Sid ang 7 Shadows para sa misyon na iligtas ang kanyang kapatid na si Claire, habang kinakausap ng pinuno ng mga nagdukot kay Claire, hindi niya alam na inaatake na ng 7 Shadows ang kanyang mga kasamahan. Nang na-realize niya ang nangyayari, nakipaglaban si Alpha sa kanya at uminom ang kalaban ng gamot na nagpapalakas sa kanya, tinusok niya ang kanyang espada sa sahig para makatakas pero doon ay nakaharap niya si Shadow. Naglaban ang dalawa at kahit na tinalo siya ni Shadow ay gumamit pa siya ng isa pang gamot na nagbigay sa kanya ng malaking kapangyarihan, kaso hindi pa rin ito umubra sa lakas ni Shadow at natalo siya sa kanilang laban. Matapos nilang mailigtas ang kanyang kapatid, nagpatuloy siya sa pag-aaral sa Midgar Academy at isang araw, nakilala ni Sid ang kanyang magagandang tagasunod at nagpaalam din sila sa kanya pansamantala. Makalipas ang ilang taon, sa edad na 15, nag-enroll din si Sid sa eskwelahan kung saan nag-aaral ang kanyang kapatid at doon niya nakilala ang dalawa niyang kaibigan na sina Skell at Poe. Nagpustahan sila na kung sino man sa kanilang tatlo ang makakakuha ng pinakamababang score sa pagsusulit na ginanap kahapon ay paparusahan. Ang parusa ay lapitan ang prinsesa ng Midgar na si Alexia at umamin ng pag-ibig sa kanya. Si Alexia ang pinakasikat na babae sa kanilang eskwelahan ngunit sa kasamaang palad, wala pa sa mga lalaking nanligaw sa kanya ang nakakuha ng kanyang pagsang-ayon na maging kasintahan at nang makita nila ang resulta, si Sid ang nakakuha ng pinakamababang score kaya siya ang kailangang gawin ang parusa. Isang hapon pagkatapos ng klase, lumapit si Sid kay Alexia at ginawa ito habang pinapanood siya ng kanyang mga kaibigan mula sa malayo. Nagkunwari siyang nanginginig at kinakabahan ngunit inaasahan niyang mabusted lang siya ni Alexia. Sa kanyang gulat, hindi ito nangyari dahil biglang pumayag si Alexia na maging kasintahan niya at naging sikat si Sid nang malaman ng mga estudyante na si Alexia na ngayon ang kanyang kasintahan. Biglang lumapit si Alexia upang umupo sa tabi niya at sabay silang kumain. Inanyayahan din siya ni Alexia na sumali sa klase ng fencing dahil sa impluwensya niya, nakasama si Sid sa kanyang klase kahit siya ay mula lamang sa pinakamababang seksyon. Ang guro sa klase na ito ay si Zenan, at siya ang lalaking ipinagkasundo ng kanilang mga magulang na pakasalan ni Alexia. Ito ang dahilan kung bakit nagdesisyon si Alexia na tanggapin si Sid bilang kasintahan at magkunwaring in love siya dito. Dahil ayaw niyang magpakasal kay Zenan, pinili ni Alexia si Sid dahil inakala niyang kabilang si Sid sa mababang uri ng tao at inisip niyang kayang-kaya niyang sundin siya ni Sid kapalit ng kaunting halaga ng pera. Hindi siya nabigo dahil hanggat may pera, tila sumusunod si Sid sa kanyang mga utos. Sumang-ayon ang dalawa na magpanggap bilang magkasintahan at kinabukasan, habang papasok sila sa paaralan ay may 3 lalaki ang naghihintay kay Sid at inakusahan siyang nagkidnap kay Alexia dahil siya ang huling kasama niya bago siya nawala.
Dinala si Sid sa isang silid at pinahirapan upang pilitin siyang umamin kung saan niya dinala si Alexia. Nagkunwari siyang nasasaktan sa ginagawa sa kanya upang isipin ng mga nagpapahirap sa kanya na siya ay isang normal na tao. Nagising si Alexia at nakita niyang nakagapos siya sa kama sa isang bilangguan, at may nakita siyang halimaw na babae sa tabi niya at biglang dumating ang isang lalaki na may dalang injection upang kunin ang kanyang dugo. Binanggit niya na kailangan niya ang dugo ni Alexia para sa eksperimento na kanilang ginagawa at matapos pahirapan si Sid, pinalaya siya ng hapon ngunit may mga taong sumusunod pa rin sa kanya pauwi. Pagpasok niya sa kanyang silid, naroon si Alpha na naghihintay at nag-usap sila at binigyan siya ni Alpha ng update sa mga operasyon ng Shadow Garden. Alam nila na ang pagdukot kay Alexia ay ginawa ng mga cult dahil gusto nila ang kanyang dugo. Bago umalis si Alpha, tinanong niya si Sid kung gusto niyang patayin niya ang mga sumusunod sa kanya at makalipas ang ilang oras, dumating si Beta upang magbigay ng update sa operasyon na kanilang gagawin. Ininform din niya si Sid na handa na ang lahat ng Shadows at bumaba si Sid upang harapin ang dalawang miyembro ng cult, dahil alam niyang nagtanim sila ng ebidensya sa kanyang lugar na maaaring gamitin bilang dahilan upang siya ay muling arestuhin. Biglang may dalawang tao na bumagsak, at nagulat sila dahil ito ang mga inutusan nilang sumunod kay Sid, agad din silang pinatay ni Sid at nagsimula na ang kanilang misyon. Samantala, si Alexia ay nanghina matapos ang lahat ng ginawa sa kanya at bumalik ang lalaki at daladala niya ang isang malaking injection na puno ng dugo, at ini-inject niya ito sa halimaw na babae at bigla itong lumaki at naging kakilakilabot na nilalang. Agad na pinatay ng halimaw ang lalaking nag-inject sa kanya ng dugo at pinakawalan si Alexia mula sa pagkakatali, kaso bigla itong nagwala at winasak ang lugar para makatakas. Lumaban si Iris na kapatid ni Alexia na gamit ang kanyang espada, pero gaano man kalakas ang atake niya ay mabilis lang na nag-regenerate ang halimaw. Naisip ni Iris na hatiin ang halimaw sa maliliit na piraso para mahirapan itong mag-regenerate. Nakialam si Alpha at sinabihan siya na nahihirapan ang halimaw sa ginagawa niya, kaya't may ginawa si Alpha sa halimaw at agad itong bumalik sa anyong tao. Nagsimulang maglakad si Alexia upang hanapin ang daan palabas at bigla niyang nakita si Zenon. Nagulat siya na nandoon ito at sinabi ni Zenon na siya ang may-ari ng pasilidad at nagpopondo sa mga eksperimento. Dahil sa galit, sinugod ni Alexia si Zenon at naglaban silang dalawa. Madali siyang natalo ni Zenon pero lumitaw si Shadow at nagpakilala sa kanilang dalawa. Inatake siya ni Zenon ngunit nagulat ito sa bilis ni Shadow at nagpatuloy ang laban. Nagpakita si Zenon ng malalakas na aura para magpasikat subalit tila hindi sineseryoso ni Shadow ang laban. Napansin ni Alexia ang estilo ni Shadow sa paggamit ng espada na parang ordinaryo lang na katulad ng kanyang paghawak. Dahil hindi niya matatalo si Shadow sa anumang paraan, nagpa siya si Zenon na gamitin ang kanyang huling sandata. Uminom siya ng pulang gamot at nagbago ang kanyang anyo sa isang malaki at malakas na nilalang na parang halimaw. Agad niyang inatake si Shadow pero hindi niya ito matamaan at binugbog lang siya ni Shadow. Pagkatapos, nagbitaw si Shadow ng napakalakas na aura at agad na pinatay si Zenon sa isang malakas na atake at pagkatapos nito, nakita ni Iris si Alexia at agad niyang niyakap ang kanyang kapatid. Kinabukasan ay nag-usap sina Sid at Alexia, nakiusap siya na ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang magkasintahan pero tumanggi si Sid at ito ay nagtulak kay Alexia na sugurin siya, habang naglalakad si Sid na duguan ay nakabangga niya si Sherry. Samantala, nagpulong ang ibang miyembro ng Shadow upang talakayin ang resulta ng kanilang operasyon noong nakaraang gabi. Mayroon ding bagong update sa kanilang patuloy na paghahanap at investigasyon sa mga cult. Nalaman nila na may isang grupo na ginagamit ang pangalan ng kanilang organisasyon para gumawa ng masasamang bagay at isang araw, nagpunta sina Iris at Alexia kay Sherry para ipakita ang isang bagay na natagpuan nila sa pasilidad ng cult kung saan sila lumaban noong nakaraang gabi. Naniniwala sila na makakatuklas si Sherry ng mas malalim na impormasyon tungkol dito dahil kilala si Sherry sa kanyang kakayahan sa pagsasaliksik. Samantala, pumunta naman si Sid at ang kanyang mga kaibigan sa bagong bukas na tindahan. Habang nakapila, lumapit sa kanila ang isang babaeng empleyado ng tindahan at inanyayahan si Sid kung maaari siyang sumagot sa kanilang survey. Pumayag si Sid at sinamahan niya ito sa loob ng tindahan. Umakyat sila sa pinakamataas na palapag ng gusali at nakita roon ang isang babaeng nagngangalang Gama, na isa ring miyembro ng Shadow Garden at doon niya nalaman na siya ang may-ari ng tindahan.
Ibinahagi ni Gamma kay Sid na ginamit niya ang ideya na ibinigay niya upang magtayo ng negosyo. Hindi makapaniwala si Sid sa resulta ng ginawa niya at bagaman kumbinsido siyang si Gamma ang pinakamatalino sa 7 shadows, kaso ang tanging problema ay ang kanyang pagiging madalas na pumapalpak. Nang makapag-usap, pinag-usapan din nila ang tungkol sa impostor na nagpakilala bilang Shadow Garden. Ipinaliwanag din ni Gamma na si Neo ay bagong miyembro nila at kinilala rin ni Alpha ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Pagkatapos nito, nagmadali silang umuwi dahil baka mahuli sila sa curfew at biglang naramdaman ni Sid ang kakaiba at huminto sa pagtakbo. Nagpanggap siyang masakit ang tiyan at sinabihan sina Skell at Poe na umuwi muna. Alam niyang malapit si Alexia at lumalaban sa mga impostor ng Shadow Garden at nang ma-corner si Alexia, dumating si Shadow upang tulungan siya at agad na pinatay ang isa sa kanila. Mabilis na tumakas ang dalawa ngunit hinabol pa rin sila ni Shadow at pinatay ang isa. Lumitaw si Neo at nakiusap kay Shadow na siya na ang bahala sa kalaban. Agad na inatake ng kaaway si Neo pero nauna siyang nakapatay sa impostor at habang nasa library, iniisip ni Sid kung kanino niya ibibigay ang kanyang tsokolate. Napagdesisyonan niyang ang unang babae na makakasalubong niya ang tatanggap nito at nang malapit na siyang umalis, dumating si Sherry na may dala-dalang maraming libro. Inilapag niya ito sa tabi niya kaya ibinigay ni Sid ang tsokolate kay Sherry. Habang naglalakad si Sid papuntang paaralan ay naramdaman niyang sinusundan siya ni Neo. Nag-usap sila at binigyan siya ni Neo ng update tungkol sa mga nahuli nila noong nakaraang gabi. Sinabi ni Neo na nawalan ng isip ang taong iyon matapos ma-brainwash kaya hindi siya makakuha ng impormasyon. Kinukuha ng mastermind ang mga batang may kakayahang gumamit ng mahika mula sa mga bahay ampunan at sa mga mahihirap na pamilya upang makalikha ng mga demonyo. Ginagamit din ng mga impostor ang pangalan ng Shadow Garden upang pilitin ang tunay na mga miyembro ng organisasyon na magpakilala. Binigyan siya ni Sherry ng maraming impormasyon. Ngunit ang nasa isip ni Sid ay ang duel event na magaganap. Napilitan si Sid na sumali sa duel dahil sa pangulit ni Skell at Poe. Pumayag siyang sumali dahil may plano siyang gawin at makipaglaban siya kay Rose, ang presidente ng Student Council. Nagpanggap siyang mahina at hinayaan niyang palagi siyang tamaan ng espada. Sa kabila nito ay tumayo pa rin siya matapos ang bawat atake at nang malapit nang gumamit si Rose ng malakas na mahika para sa susunod niyang atake. Pinahinto ng referee ang laban at agad na idineklara si Rose bilang nanalo. Tinawag siya ni Sherry at nag-usap sila habang umiinom ng kape. Binigyan siya ni Sherry ng bag ng cookies bilang pasasalamat sa tsokolate na natanggap niya. Sinabi rin niya kay Sid na gusto niyang maging kaibigan niya. Dahil wala namang nakikitang problema si Sid dito, pumayag siyang maging kaibigan ni Sherry at sumali sa kanilang pag-uusap ang foster father ni Sherry at nakilala rin siya nito. Doon niya napagtanto na ang babaeng kaharap niya ay si Sherry Barnett. Isang araw habang nasa klase, pumasok si Rose kasama ang isang babae para sa paparating na eleksyon at habang ipinapaliwanag ng kasama ni Rose ang detalye ng eleksyon, biglang may naramdaman na kakaiba si Sid. Biglang pumasok ang isang grupo ng lalaki at nagpakilala bilang mga miyembro ng Shadow Garden. Naghanda sana si Rose na lumaban ngunit hindi niya magamit ang kanyang mahika at biglang inatake ng isang lalaki si Rose kaya tinulak siya ni Sid, na naging dahilan upang siya ang tamaan ng espada. Dahil dito ay humanga sa kanyang kabayanihan ang isa pang babae, nagkunwari siyang patay at iniwan sa silid habang dinala ang ibang mga estudyante sa auditorium at nang walang ibang tao, tumayo siya at nilunasan ang kanyang sugat. Habang pinag-aaralan ni Sherry ang artifact, pumasok sa bintana ang isang kaaway na nagngangalang Rex at agad namang pumasok sina Glenn at Marco na mga gwardya ni Sherry, at tinulungan siyang makatakas. Alam na nila na ang artifact na nasa pangangalaga ni Sherry ang target ng mga kaaway. Target ni Sid ang pagpatay sa mga kaaway na nakikita niya sa ibaba at habang naglalakad si Sherry papunta sa silid kung saan nakalagay ang libro tungkol sa mahika, lihim siyang tinulungan ni Sid para hindi siya mahuli ng mga kaaway. Nang malapit na siyang mahulog sa hagdan, sinalo siya ni Sid at sinamahan siya sa paghahanap ng libro at nang mahanap nila ito, sinabi ni Sherry na ang artifact na ginagamit sa kanilang paaralan na pumipigil sa paggamit ng mahika ay ang tinatawag na Eye of Avarice. Dagdag pa niya, kaya niyang itigil ito gamit ang artifact na kanyang pinag-aaralan at plano ni Sherry na pumunta sa auditorium sa pamamagitan ng tunnel sa basement. May kutob siya na naroon ang Eye of Avarice dahil sa doon nagtipon-tipon ang mga estudyante. Kung ma-activate niya ang artifact na hawak niya malapit sa Eye of Avarice,
Mapapatigil ito pero iniwan niya ang kailangan niya sa kanyang silid kaya't nagboluntaryo si Sid na kunin ito para sa kanya, habang hinahanap ni Rex si Sherry kasama ang apat na kasama ay inatake sila ni Sid hanggang si Rex na lang ang natira. Kahit gamit ni Rex ang kanyang pinakamalakas na mahika, binugbog lang siya ni Sid hanggang sa mapunta siya sa silid na puno ng bangkay ng kanyang mga kasamang pinatay ni Sid, natakot siya sa nakita at agad siyang tinapos. Nakita ni Neo ang mga bangkay ni Glenn at Marco na kilala rin niya ng personal at nang dumating si Sid, nagulat si Neo na ang mga shadows ay nasa loob na ng paaralan at naghihintay lang sa kanyang utos. Habang nasa labas ng paaralan ang grupo ni Iris, hiniling ni Sid ang tulong niya sa paghanap ng mga bagay na hinihingi ni Sherry at nang makumpleto nila ang lahat ng ito, bumalik siya kay Sherry at di makakilos ang grupo ni Iris dahil sa mahika na nakabalot sa buong paaralan. Pumasok si Neo sa auditorium at nagkunwaring bihag at magbibigay siya ng senyales sa grupo ni Gamma na nasa itaas na ng auditorium, pagkatapos niyang ihanda ang lahat at nagtagumpay si Sherry sa pag-activate ng artifact at agad siyang nagtungo sa basement tunnel na papunta sa auditorium. Nagtataka ang leader ng mga impostor ng Shadow Garden kung bakit hindi pa bumabalik si Rex, nagulat silang lahat nang marinig ang isang putok ng baril at sinimulan ng mga kaaway na barilin isa-isa ang ibang mga estudyante. Dumating si Sherry sa auditorium at agad niyang ginamit ang artifact, nawala ang mahika sa paligid ng paaralan at nang maramdaman ito ni Rose, agad siyang sumugod sa kaaway at inutusan ang mga estudyante na atakihin din ang iba. Mabilis na sumunod ang mga estudyante sa utos ni Rose kaya inutos ng leader ng mga kaaway na patayin ang mga estudyante. Bigla na lang inihagis ni Sherry ang artifact at dumating si Shadow at iba pang mga miyembro ng Shadow Garden, habang nakikipaglaban ang mga ito sa mga kaaway. Nakita ni Rose ito bilang pagkakataon upang mautusan ang mga estudyante na lumabas ng auditorium, nagtungo si Sherry upang hanapin ang kanyang foster father ngunit napansin niya ang tumatagas na gas. Pagkalipas ng ilang segundo, sumabog ang gusali at habang nasa labas, napansin ni Gamma at iba pang mga miyembro na nasunog din ang iba pang gusali ng paaralan, at ito ay ginawa ng leader ng mga kaaway na umalis na matapos ito. Nakapasok ang grupo ni Iris sa paaralan at nakatulong sa mga estudyante. Nakita niya si Rose at nalaman ang buong pangyayari na may dalawang grupo na nagpakilala bilang Shadow Garden at kasalukuyang naglalaban. Nang makalabas sila, pinatay ng Shadow Garden ang mga kaaway at nakuha rin ng grupo ni Gamma ang kailangan nila mula sa paaralan. Hinihintay lang nila si Shadow na patayin ang leader ng mga kaaway at kinuha ng leader ng mga kaaway ang mga libro isa-isa sa isang silid at sinunog ang mga ito sa sahig. Lumitaw si Sid sa kanya at nalaman na ang leader ng mga kaaway ay ang assistant principal ng paaralan at si Lutheran Barnett at ito ang foster father ni Sherry, at sinimulang ikwento ni Lutheran kay Sid ang kanyang nakaraan pati na kung paano niya nakilala ang ina ni Sherry na magaling din sa pagsasaliksik. Nang makita niya ang artifact na Eye of Avarice na matagal na niyang hinahanap, ay plano niyang ibigay ito sa pangangalaga ng gobyerno dahil mapanganib ito, ngunit hindi ito nagustuhan ni Lutheran kaya pinatay niya ito na hanggang ngayon ay hindi pa alam ni Sherry. Naglaban ang dalawa at nagkunwari na madaling natalo si Sid, ngunit lumitaw si Shadow sa harap ni Lutheran at ginamit ang Eye of Avarice sa kanyang katawan, binigyan siya nito ng malaking kapangyarihan kaso kahit anong gawin niyang pag-atake kay Shadow, hindi niya ito matamaan. Ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na atake pero siya lang ang nasaktan. Muling inatake ni Lutheran si Shadow at sinabi pa niya na inayos na niya ang kanyang mga plano at gusto niyang sisihin si Shadow sa lahat ng nangyari, at kilalanin bilang traidor ng buong mundo. Sinagot ni Shadow na hindi siya nagmamalasakit kung gagawin niya ito dahil hindi naman talaga layunin ng Shadow Garden na sundan ang landas ng kabutihan o kasamaan, nililinaw niya na sinusundan lang nila ang landas na gusto nila. Itinuhog ni Shadow ang mga braso at binti ni Lutheran isa-isa at ginawa rin niya kay Lutheran ang ginawa nito sa ina ni Sherry. Agad siyang umalis ngunit naroon si Sherry na nakakita kung paano namatay ang kanyang foster father at pinili niyang huwag sabihin sa kanya ang katotohanan. Habang palabas si Sid ng paaralan dahil sa maagang bakasyon na ibinigay sa kanila dahil sa pagkasira ng buong paaralan, nakita niya si Sherry para magpaalam at nagpasalamat siya kay Sid sa tulong nito at nagpas siyang mag-aral na lang sa Lagos. Dagdag pa niya, wala na siyang dahilan para manatili roon dahil sa maagang bakasyon at umuwi na ang ibang mga estudyante sa kani-kanilang mga tahanan, dahil wala namang plano si Sid na gawin sa bahay, nagtago na lang siya sa kanyang kapatid para hindi siya ibalik.
Natanggap niya ang sulat mula kay Alpha para sa kanilang susunod na misyon na nasa banal na lupain, samantala, nagharap sina Beta at Epsilon upang magtalo kung sino ang mas napapansin ni Sid sa kanila. Sa gitna ng kanilang argumento, dumating si Neo upang ipaalam sa kanila ang bagong misyon na ipinadala ni Alpha at sa kabilang banda, pumunta sina Alexia at Iris sa tindahan ni Gamma para mamili si Alexia ng mga kailangan niya sa kanyang planong pag-alis patungong banal na lupain. Nagumpisa ang paglalakbay ni Sid patungo sa banal na lupain kasama si Rose, kaya niyang mabilis na makarating sa banal na lupain, kailangan lang niyang maghintay na magdilim at tumakbo ng mabilis. Subalit pinili niyang sumakay ng tren tulad ng ordinaryong tao, kaso napagtanto niyang nagkamali siya sa desisyong ito dahil nang dumating siya sa istasyon ng tren, nakita siya ni Rose at ito ang dahilan kung bakit magkasama sila sa biyahe. Pagdating nila sa banal na lupain, sinimulan nilang tingnan ang mga ibinebentang kalakal sa mga kalye at habang naglalakad sila, nakita ni Rose ang paborito niyang manunulat na si Natsumi, na nagbibigay ng autograph sa mga bumili ng kanyang mga libro. Agad na pumila si Rose at sinamantala ang pagkakataon para makakuha ng autograph mula sa paborito niyang manunulat, habang tinitingnan ni Sid ang mga librong naka-display ay napansin niyang pareho ang mga ito sa mga librong nababasa niya sa kanyang nakaraang buhay. Iniisip niya na baka hindi ito nagkataon at baka may iba pang tulad niya na muling isinilang at nabubuhay sa parehong mundo. Pumila siya at nalaman na si Beta iyon at tulad ni Gamma, ginamit din niya ang impormasyong natutunan mula kay Sid. Dahil mahilig si Beta sa mga kwento, isinulat niya ang kwentong natutunan niya at inilimbag ang mga libro. Akala ni Sid na kumukuha lang si Beta ng ideya mula sa mga ibinahagi niya sa kanyang ngunit lumalabas na sinulat niya ang buong kwento. Imbes na autograph ay inilagay ni Beta ang lahat ng detalye tungkol sa kanilang susunod na misyon sa libro. Pumunta si Alpha sa katedral at natagpuan ang pinatay na katawan ni Archbishop Drake at doon ay dumating ang ibang kasamahan ni Archbishop at nakita nila si Alpha na umaalis at siya ang sinisi sa nangyari. Agad nilang iniutos na isara ang buong katedral upang pigilan si Alpha na makaalis sa lugar, habang kumakain ng ice cream si Sid at pinagmamasdan ang paligid mula sa itaas, napansin niya ang isang taong tumatakbo sa bubong ng isang gusali at nang bumaba ang tao. Napansin siya ni Sid na lumalapit kaya inatake siya nito. Tanging ang kutsara na ginamit ni Sid sa pagkain ng ice cream lang ang natamaan, inatake ang lalaki mula sa itaas at agad itong namatay, lumalabas na si Epsilon pala ito at pagkatapos, ipinaalam niya kay Sid ang kasalukuyang kalagayan ng misyon kabilang ang pagpaslang sa arsobispo at ang salarin nito. Kinabukasan, nagpa siya si Sid na maligo sa hot spring ngunit naroon din pala si Alexia na nagulat nang makita siyang pumasok sa lugar, habang relax lang si Sid, hindi mapakali si Alexia at hindi na niya ito matiis kaya kinausap niya ito. Tinanong ni Sid kung bakit siya nagpunta sa banal na lupain, sumagot si Alexia na siya ay isang espesyal na panauhin para sa pagsubok ng Diyosa, dahil wala siyang alam tungkol sa pagsubok ng Diyosa, ipinaliwanag ito ni Alexia sa kanya. Ang pagsubok ng Diyosa ay ginaganap isang beses sa isang taon, kung saan nagbubukas ang pinto ng santuwaryo para sa isang ritual na labanan, at ang mga sinaunang mandirigma ay gigising mula sa santuwaryo at lalaban sa sinumang haharap sa kanila. Binanggit din ni Alexia ang tungkol sa pagpaslang sa arsobispo at isa sa kanyang mga layunin sa pagpunta sa banal na lupain ay upang siyasatin ito. Binago ni Sid ang paksa at sinabihan siyang tigilan ang pagtitig sa kanyang Excalibur. Upang itago ang kanyang pagkapahiya, inilarawan ito ni Alexia na mas katulad ng isang uod kaya sinagot ni Sid na hindi dapat ito husgahan agad base sa panlabas na anyo at pagkatapos, tumayo si Sid sa harap ni Alexia na ikinagulat niya. Umalis si Sid doon at naiwang nagulat si Alexia. Dumating na ang araw ng pagsubok ng Diyosa at maraming tao ang dumalo kabilang na sina Rose at Beta, na kilala ng karamihan bilang Natsumi. Habang nagsasalita ang kasalukuyang arsobispo na si Nelson, naalala ni Alexia ang pagtanggi niya na siyasatin ang yumaong arsobispo at nang tinawag ang pangalan ni Natsumi, lumingon si Alexia sa babae sa tabi niya. Habang tinitigan siya ni Natsumi, naisip ni Alexia na mas nararapat siya sa mga pagkakataong kasama niya si Sid o Shadow at sa inis ni Alexia, tinapakan niya ang paa ni Natsumi habang nakangiti lang si Rose habang pinapanood si Sid. Nagsimula ang laban hanggang sa tawagin ang pangalan ni Sid bilang isa sa mga hamon, na ikinagulat ni na Alexia at Natsumi at iniisip ni Sid ang kanyang mga posibleng pagpipilian kapag pumasok siya sa arena. Una,
Naisip niyang lumaban bilang si Sid, ngunit kung isang malakas na sinaunang mandirigma ang lumabas, maaaring isipin ng mga manunood na mayroon siyang malakas na kapangyarihan at ang pangalawa ay tumakas, kaso nabanggit na ang pangalan ng kanyang paaralan at maaaring matanggal siya at mapahiya ang buong paaralan sa kaduwagan kung gagawin niya ito. Ang ikatlo na inisip niyang mas mabuti para sa kanya, ay lumaban bilang si Shadow at ang kalaban niya ay si Aurora na kilala bilang The Witch of Calamity, at dahil walang alam sina Alexia at Rose tungkol sa kanya, ipinaliwanag ni Beta kung gaano kalakas si Aurora. Pagkatapos, nagmakaawa si Beta kay Nelson na sabihin pa kung ano ang alam niya tungkol kay Aurora, kaya sinabi ni Nelson na siya ang pinakamalakas na witch sa kasaysayan at dagdag pa niya, malas lang si Shadow na siya ang makakalaban nito dahil tiyak na wala siyang magagawa para matalo si Aurora. Ngunit hindi sumang-ayon si Alexia sa sinabi ni Nelson dahil kung lumalabas bilang ito ang kalaban ni Shadow, tiyak na nasa antas din ni Aurora ang lakas ni Shadow at una siyang inatake ni Aurora, kaso lang naiwasan lahat ito ni Shadow. Patuloy siyang inatake hanggang sa magkaroon si Shadow ng pagkakataon na kontrahin siya at agad niyang tinalo si Aurora sa isang atake lang, agad na umalis si Shadow pagkatapos mawala ni Aurora. Unti-unting nababasag ang harang sa arena at nang ito ay masira, nabuo ang isang pinto patungo sa ibang dimensyon at napuno ng pulang liwanag ang malaking bahagi ng lungsod, kahit nasa labas na si Shadow ng pinto sa arena ay lumitaw ito sa kanya. Doon niya napagtanto na hindi ito titigil sa paghabol sa kanya kahit saan siya magpunta, nang maisip niya ang taong kanyang nakalaban, nagpasya siyang pumasok sa pintong magdadala sa kanya sa ibang dimensyon. Hindi makapaniwala si Nelson na magbubukas agad ang pinto ng santuwaryo sa gitna ng pagsubok ng Diyosa pagkatapos ng laban ni Shadow, dahil malapit nang magbukas ang pinto, agad na ipinaalam ni Nelson na bawal lumapit ang mga tao dito at umalis na sa arena. Dumating sina Alpha, Delta at Epsilon kasama ang iba pang mga miyembro ng Shadow Garden. Sinabi ni Alexia sa kanila na huwag gumawa ng anumang aksyon hanggang hindi nagsasara ang pinto, pero lumapit sina Alpha at Delta sa pinto at agad na pumasok. Malapit nang isama ni Epsilon si Nelson sa loob ng santuwaryo pero inatake siya ng executioner na si Venom, nakaiwas siya sa atake at mabilis na tinalo ang kaaway at dinala ni Epsilon si Nelson sa santuwaryo sa pamamagitan ng puwersa. Nang pumasok si Beta sa pinto, sinundan sila ni Alexia at Rose at ayon sa alamat, ang kamay ng demonyo ay nakaselyo matapos itong talunin ng bayani na si Olivier. Ngunit mas interesado sina Alpha at ang Shadow Garden sa kung ano ang kanilang matututunan tungkol sa mga cult at demonyo. Nang makita nila ang estatwa ng bayaning si Olivier, napagtanto nilang ito ay isang babae at salungat sa pampublikong pagpapakita ng estatwa sa lungsod, at ito rin ay isang elf na katulad ni Alpha at ng iba pang mga miyembro ng Shadow Garden. Samantala, pumunta si Sid sa isang puting silid kung saan nakita niya si Aurora na nakaupo at nakagapos. Pinalaya niya ito at nagpasya silang magtulungan palabas ng santuwaryo. Pagkatapos, sinabi ni Aurora sa kanya na sinasabing ang santuwaryo ay isang bilangguan ng mga alaala mula sa isang sinaunang labanan, kung masisira nila ang mahiwagang core nito, mapapalaya siya mula doon. Ngunit ang problema ay hindi nila magamit ang kanilang mahika doon. Paglabas nila at habang naglalakad sa hardin, nakita nila ang batang Aurora na umiiyak at lumapit sila sa kanya at dahil naiinis sila sa kanyang pag-iyak ay sinampal niya ito. Nang buksan ni Alpha ang isang pinto, dinala sila sa mga alaala ni Olivier at naroon sila sa isang pasilidad kung saan nabihag ng mga cult ang mga ulilang bata at ginawa ang experiment sa kanila. Karamihan sa kanila ay hindi nakayanan ang ginagawa sa kanila at namatay dahil sa side effects ng mga eksperimento. Iilan lamang na kababaihan ang nakaligtas doon, na itinuring na sinapian. Isa si Olivier sa iilang bata na naging compatible sa mga Diablo cells na ini-inject sa kanila ng mga cult. Nang magkaroon si Olivier ng kapangyarihan ng demonyo, binigyan siya ng misyon at ang alam ng lahat ay upang talunin ang demonyo para sa misyong ito, ngunit ang totoo ay upang makakuha pa si Olivier ng karagdagang cells mula dito. Sinunod niya ang utos sa pag-iisip na ito ang magdadala sa mapayapang buhay ng mga tao. Ngunit kahit pinutol ni Olivier ang ilang bahagi mula sa demonyo ay hindi ito namatay at gamit ang sinaunang artifacts, nagawa nilang pigilan ang isa sa mga kamay ng demonyo. Nang buksan nila ito, pinag-aralan nila ang dugo na nagmumula sa laman nito at lumikha ng gamot na nagbibigay ng malaking kapangyarihan sa sinumang uminom,
ngunit ang tunay na gusto ng mga cult ay lumikha ng gamot na bukod sa labis na kapangyarihan na maibibigay nito, ay makakapigil din sa pagtanda ng isang tao para magkaroon ng walang hanggang pagiging bata. Ang gamot na ito ay tinawag na Beds of Diablo, pero may dalawang bagay na dapat tandaan kapag iniinom ito at ang una, siguraduhing inumin ito minsan sa isang taon para hindi mawala ang epekto. Ikalawa, tandaan na mayroon lang 12 piraso ng gamot na maaaring gawin kada taon at ang mataas na opisyal ng cult na sinasabing mga Knights of Rounds ay nabanggit rin, nalaman nila na binubuo ito ng 12 miyembro, isa rito si Arsobispo Nelson. Dagdag pa ni Alpha, upang maperpekto ang Beds of Diablo ay naisip ng mga cult na isa sa mga kinakailangang sangkap ay ang dugo mula sa mga katulad niya na may dugo ni Olivier at bago pa man magbago ng anyo si Arsobispo, bigla siyang sinaksak mula sa likuran ni Delta kaso lang buhay pa rin ito at inatake sila. Kaya naghiwalay sila at si Alpha at ang iba ay pumunta sa isang puting lugar kung saan nila hinarap si Nelson at ang kanyang mga clan, si Epsilon at ang iba pang miyembro ng Shadow Garden ay naiwan. Agad na sinugod ni Delta si Nelson at naglaban sila, napansin nila ang kakaiba at lumalabas na habang papalapit sila sa sentro ng santuwaryo, unti-unting nawawala ang kanilang kapangyarihan at si Nelson naman, ay lalong lumalakas habang papalapit sa sentro. Akala ni Nelson ay may kalamangan siya, ngunit laking gulat niya na mas malakas pa sa inaasahan niya ang kanyang mga babaeng kalaban at ipinakita ni Delta kung gaano siya kalakas nang gamitin niya ang kanyang bakal na slab at durugan ang mga clan ni Nelson. Samantala, naglilibot naman ang iba pang mga miyembro ng Shadow Garden sa pasilidad at nakakita sila ng isang nilalang na mukhang zombie na lumalapit sa kanila, lumapit si Epsilon dito at nang magtagpo sila, naging parang kaluluwa ito ng isang bata at biglang nawala. Nakarating sila sa lokasyon ng data tungkol sa mga eksperimento ng mga cult at doon, natagpuan nila ang impormasyon na makakatulong sa kanila sa investigasyon ng mga cult at mga demonyo. Samantala, dinala sina Sid at Aurora sa lugar kung saan naganap ang sinaunang labanan at sa malawak na hukay, nakita nila muli ang batang Aurora at hiniram ni Aurora ang espada ni Sid, at nang malapit na niyang patayin ang batang Aurora ay bigla siyang inatake ng mga bangkay na namatay sa labanan. Sa kabutihang palad, mabilis na nailigtas siya ni Sid at isa-isang tumayo ang mga bangkay na kaninay nakahiga at lumapit sa kanila, nakipaglaban sila sa mga ito at bumagsak ang karamihan sa mga bangkay. Inatake ni Sid ang batang Aurora gamit ang kanyang espada, at pagkatapos ay nailipat sila sa sentro ng santuwaryo at nakita nila ang espada na tanging makakaputol sa mga kadena na humaharang sa pinto. Nang subukang bunutin ni Sid ang espada, nakita ni Aurora ang nakasulat sa ilalim na tanging ang mga inaapo lang ng may-ari ng espada ang makakakuha nito. Patuloy din si Delta sa pakikipaglaban sa iba pang mga clan ni Nelson hanggang sa ibinalik sila sa lugar kung saan itinayo ang estatwa ni Olivier. Inilabas ni Nelson si Olivier habang dumating ang grupo ni Epsilon upang ipaalam kay Alpha na natapos na nila ang kanilang investigasyon, agad silang umalis sa lugar habang naiwan sina Nelson at Olivier. Biglang nakatanggap si Nelson ng impormasyon na may pumasok sa sentro ng santuwaryo, habang nag-uusap sina Sid at Aurora, dumating sina Nelson at Olivier at agad napansin ni Sid na ang kasama ni Nelson na babae ay kamukha ni Alpha. Inutusan ni Nelson si Olivier na patayin si Sid kaya sinimulan niya itong atakihin at sa bilis ni Olivier, maraming beses niyang natatamaan si Sid sa kanyang mga atake, pero nainis si Nelson dahil buhay pa rin si Sid. Pinigilan ni Aurora si Nelson sa pagpapatuloy ng laban kay Olivier, sinabi niya na hahanap siya ng ibang paraan para makalabas si Sid sa santuwaryo at pagkatapos, binanggit ni Nelson na kung makipagtulungan siya sa kanya, hindi niya hahayaang mabuhay si Sid. Malapit nang pumayag si Aurora sa alok ni Nelson kaso binara ni Sid ang kanilang pag-uusap, sinabi niya sa kanila na insulto sa kanya ang kanilang pinag-uusapan at di niya gusto kung paano siya pinapalabas na hindi kayang talunin si Olivier, at sinabi na hindi niya kailangan ang tulong ni Aurora. Dahil sa inis ni Nelson, inutusan niya si Olivier na atakihin kaya sinaksak niya si Sid pero ngumiti si Sid at binuksan ang isa niyang mata, hinawakan niya si Olivier at kinagat, na nagdulot ng bigla ang pagkawala niya. Habang lumalapit si Sid kay Nelson, naglabas pa siya ng mas maraming clan ni Olivier at inutusan niya ang ilan sa mga clan na sabay-sabay na labanan si Sid, binuksan ni Sid ang kanyang mata at madali niyang tinalo ang mga ito. Nagulat si Nelson nang makita ang sandata ni Sid at ang kanyang kakayahang gumamit ng mahika,
binanggit niya sa kanya na kailangan lang niyang gawing mas matatag ang kanyang mahika para hindi ito madaling masipsip ng santuwaryo. Galit na nagutos si Nelson sa lahat ng mga clan na atakihin si Sid ng sabay-sabay, kaya binuksan ni Sid ang kanyang malakas na kapangyarihan at namangha sina Alpha at ang iba pang mga miyembro ng Shadow Garden habang nanunood mula sa labas, maging ang dalawang prinsesa ay nagulat sa sobrang lakas na ipinakita ni Sid. Nakita ni Sid ang nasirang braso ng demonyo at mukha ni Aurora, at pagkatapos ay bigla siyang nagising na katabi ni Aurora at nang malapit nang mahawakan ni Aurora si Sid, unti-unting naglaho ang kanyang kamay. Bago tuluyang nawala si Aurora, nagpasalamat siya kay Sid sa alaala na mayroon sila at samantala, habang naglalakad pabalik, maraming bagay ang umiikot sa isip ni Alexia tungkol sa mga nangyari, kabilang na ang Shadow Garden at ang mga cult. Nais niyang magtipon ng mas maraming impormasyon tungkol sa mga pangyayari sa nagpapatuloy na labanan, inalok niya sina Rose at Beta na makipagtulungan sa kanya at sa kanyang plano at pareho silang pumayag. Nagbigay si Epsilon ng ulat kay Alpha tungkol sa ganap na pagkasira ng santuwaryo at ang banal na espada at dagdag pa niya, hindi nila nakuha ang sample mula sa mahiwagang core nito at pinag-usapan din nila ang misyon ni Beta na makihalubilo sa mga prinsesa. Kinumpirma ni Epsilon na tama rin ang kanilang teorya na si Aurora ay may ibang pangalan, at ito ay ang demonyong Diablo at pagkatapos, inutusan ni Alpha si Epsilon na maghanda para sa kanilang susunod na misyon, at ito ay sa Royal Capital ng Midgar. Habang nagpapatuloy ang kanilang misyon, nakikipag-usap si Gamma sa isang ahente na nagbebenta ng lupa sa Madlib at habang hinihikayat siya ng ahente na bumili ng lupa, pumasok si Neo at ipinaalam sa kanya na nakumpirma na mayroong petrolyo sa lugar. Agad na pumayag si Gamma sa alok ng ahente at binili ang lupa. Inutusan din ni Neo ang iba na bumili ng mga lupa sa paligid ng Ilog Nile. Inanunsyo ni Gamma kay Alpha ang nalalapit na pagbisita ng Royal Chancellor ng Oriana, na si Perv Ashat sa Royal Capital ng Midgar. Habang naliligo, pinag-usapan ni na Alexia at ang kanyang kapatid na si Iris ang mga nangyari sa banal na lupain, kasama sa kanilang pinag-uusapan ang nalalapit na pagbisita ng hari ng Oriana, na isa sa mga kaalyado ng kanilang kaharian. Binanggit din ni Iris ang nalalapit na Bushan Festival na balak niyang salihan dahil gusto niyang manalo dito. Kung magtagumpay siya, makukuha niya ang buong suporta ng mga tao at mapapansin siya ng kanilang ama o ng hari at ng mga mataas na opisyal. Nag-aalala si Alexia na baka muling masangkot ang mga cult at mga miyembro ng Shadow Garden sa Bushan Festival, ngunit hindi nagpapatinag si Iris sa bagay na ito kahit alam niyang ang mga miyembro ng Shadow Garden, lalo na si Shadow ay may malaking kapangyarihan. Kung sakaling manghimasok ang mga cult at Shadow Garden sa Bushan Festival, kailangan silang talunin at habang nasa kanyang pagsasanay, biglang naramdaman ni Rose ang kakaiba sa kanyang dibdib at nagulat siya sa nakita niya doon. Sa simula ng Bushan Festival, ang mga nagnanais lumahok dito ay nagmula sa iba't ibang lugar at samantala, si Sid ay nasa tuktok lamang ng isang gusali at pinapanood ang mga nais sumali. Plano rin niyang sumali at magkunwaring mahina upang magulat ang mga manunood sa ipapakita niya sa paligsahan. Pumunta siya kay Gamma at humingi ng tulong sa kanyang plano na baguhin ang kanyang anyo. Kaya inilabas ni Gamma ang imbensyon ni Beta na kayang baguhin ang buong anyo ng isang tao. Inirekomenda niya rin ang persona ng isang ordinaryong tao at pumayag si Sid dito at matapos ang sesyon, nagtagumpay sila sa pagkopya ng eksaktong mukha at katawan ng isang ordinaryong tao. Habang si Sid sa katauhan ng ordinaryong tao ay nasa labas at nakilala niya si Ann Rose at dahil sa anyo ni Sid, pinayuhan siya ni Ann Rose na huwag sumali sa Bushan Festival pero sinagot ni Sid at sinabi sa kanya na huwag husgahan ang isang tao base sa panlabas na anyo, at saka siya umalis. Ngunit nagustuhan niya ang reaksyon ni Ann Rose dahil nagtagumpay siya sa kanyang pagkukunwari, hinarang siya ng isang lalaki na nagpakilala bilang Quinten na laging nakikilahok sa Bushan Festival. Sinabi ni Quinten na ayaw niyang makakita ng mahihinang katulad niya, pero nagalit ito nang sabihan siyang mas mahina pa siya at binugbog niya si Sid na nagkukunwaring nasasaktan sa mga suntok ni Quinten, subalit nagsalita si Ann Rose at pinahinto ito, kaya umalis si Quinten at lumapit si Ann Rose kay Sid. Balak niyang gamutin ang mga sugat na tinamo niya kaso sinabi niyang hindi na niya ito kailangan at bago umalis, nagpakilala sila sa isa't isa at matapos magparehistro sa paligsahan, nakilala at nakausap niya si Skell. Plano ni Skell na tumaya sa mga laban na magaganap sa Bushan Festival, dahil mag-uumpisa na ang paligsahan sa preliminaries,
makukuha niya roon ang data ng kanyang mga posibleng kalahok. Sinabi rin niya kay Sid ang mga posibleng manalo sa torneo kabilang na sina Iris at Rose. Sa gabi, habang pauwi si Sid ay nakaharap niya si Rose at binanggit niya sa kanya na ipinakilala siya ng kanyang ama sa kanyang fiancé na si Perv Ashat. Pagkatapos, inilahad ni Rose ang kanyang dahilan kung bakit niya pinili ang espada at binanggit rin niya ang mga kagustuhan ng mga tao sa paligid niya, na sundin ang sining at kultura na kilala sa kanilang lugar. Dagdag pa niya, nagsimula ang kanyang interes sa paghawak ng espada nang siya ay mailigtas ng isang lalaking gumagamit din ng espada at bago umalis si Rose, tinanong niya si Sid kung magtitiwala ba ito sa kanya anuman ang mangyari. Sumagot si Sid ng oo kay Rose at binigay niya rito ang pagkain na binili niya at kinabukasan, dinala ni Skel si Sid upang manood ng labanan sa preliminary dahil sa kailangan niyang mangalap ng data para sa mga potensyal na kalahok na maaari niyang malagyan ng pusta. Doon ay nakilala nila si Gold Yu na isa ring kalahok at nag-alok siyang tulungan si Skel sa pagpili ng pinakamalakas na mga kalahok. Sandaling umalis si Sid dahil lalaban na si Mundane at ang kalaban niya ay si Gonzales. Ayon kay Gold Yu, base sa kanyang obserbasyon ang power level ni Gonzales ay 1,364 habang si Mundane ay may power level na 33 lamang. At nang magsimula ang laban ay nagulat silang lahat nang unang bumagsak si Gonzales sa bilis ng atake ni Mundane. Hindi ito nakita ng ibang tao, ngunit nakita ito ni Ana Rose at dahil sa hiya, naghanap si Gold Yu ng dahilan para sa kanyang maling pag-calculate, ngunit sinigurado niya kay Skel na magbabago ang mga bagay dahil siya ang makakalaban ni Mundane kinabukasan. Kaya sinabi niya kay Skel na alam na niya kung sino ang dapat niyang lagyan ng pusta at nang bumalik si Sid, agad siyang hininga ni Skel ng pera para makapusta kinabukasan dahil tiyak daw na mananalo sila. Habang nagpapahinga si Sid, nagmamadaling pumunta si Skel sa kanyang kwarto para ipakita sa kanya ang laman ng pahayagan. Ang balita ay tungkol kay Rose na umano'y sinaksak ang kanyang fiancé na si Perv Ashat at hindi pa alam ang kanyang kinaroroonan. Matapos malaman ang nangyari kay Rose, agad na nagpulong sina Alexia at Beta at nalaman nila na ayaw ng kaharian ng Oriana na makialam ang kaharian ng Midgar sa resolusyon ng kasong ito. Nag-aalala sila na baka maharap si Rose sa matinding parusa dahil ang fiancé niya ay anak ng isang duke ng Oriana. Nakahinga sila ng maluwag nang malamang hindi ito mahahantong sa death penalty dahil prinsesa si Rose. Nais ni Alexia na makita at makausap si Rose upang malaman ang kanyang panig bago siya mahuli ng mga sundalo ng Oriana. Sinabi ni Beta na maghahanap siya ng impormasyon at narinig din niya ang mga hindi magandang bagay tungkol sa fiancé ni Rose, kaya imbestigahan niya rin ito at susubukan din ni Alexia na makipag-usap kay Iris para humingi ng payo. Pagkaalis ni Alexia, inutusan ni Beta ang isang miyembro ng Shadow Garden na bigyan si Alexia ng impormasyon tungkol kay Perv Ashat, at sa royal family ng Oriana para abalahin si Alexia at hindi agad makapag-aksyon. Samantala, si Rose ay kasalukuyang nasa isang underground tunnel dahil sa mga komplikadong daanan doon, pinili niya ito bilang magandang hideout at nanood sina Sid at Skel ng paligsahan, at nang bumaba si Sid, nakilala niya ang isang babae na nagsabing naamoy niya ang isang elf sa kanya. Sinabi ng babae na hinahanap niya ang anak ng kanyang kapatid at baka kilala ni Sid ang isang elf na kamukha niya. Nang alisin ng babae ang kanyang hood ay agad na naisip ni Sid si Alpha. Ngunit sinagot ni Sid na wala siyang kilalang kamukha nito at bigla na lang siyang inatake ng babae, na nagpapanggap naman si Sid na nagulat at natakot at inakala ng babae na malakas siya, subalit nagkamali siya at tinulungan pa niyang makatayo si Sid. Kaya tinanong niya ang pangalan nito, at ipinakilala niya ang sarili bilang si Beatrix at habang nanunood si Ana Rose ng paligsahan, lumapit sa kanya si Quentin at pinag-usapan nila ang laban ni Mundane noong nakaraang araw. Binanggit din nila si Gold Yu na makakalaban ni Mundane ngayong araw at ayon kay Ana Rose ay kilala si Gold Yu bilang unbeaten legend, dahil sa agad siyang napapaatras kapag nalaman niyang mas malakas sa kanya ang kalaban. Alam niya ito dahil dapat ay 3 beses na silang magkaharap sa torneo ngunit lagi siyang umaatras bago ang kanilang laban. Inisip nila na may malakas siyang sense sa kakayahan ng mga kalahok kaya hindi siya uurong kay Mundane man. Nang magsimula ang laban, agad na umatake si Gold Yu kaso nailagan ito ni Mundane at nakita ni Gold Yu ang maaaring mangyari sa kanya kung magpapatuloy siya kaya agad siyang umatras. Hindi nakita ni Quentin ang ginawa ni Mundane ngunit narinig lang ni Ana Rose ang parang may naputol sa leeg ni Mundane,
Nagalit si Gold New dahil hindi man lang nagpakita ng pagkadismaya si Mundane sa nasasayang na pagkakataon na talunin siya, kaya ginamit niya ang Golden Dragon Blade para tapusin ang kalaban. Kaso nang malapit na siya, bumahing lang si Mundane at itinulak siya palayo at dahil dito, nanalo si Mundane at hindi makapaniwala ang mga tao sa mabilis na pagbabago ng pangyayari. Sinubukan ni Anna Rose na magbigay ng dahilan na baka hindi sanay si Mundane sa makikintab na armor ni Gold New kaya siya bumahing, hindi ito pinaniwalaan ni Quentin at sinabi na kung patuloy na mananalo si Mundane, haharapin niya ito sa preliminary finals. Pagkatapos ay umalis siya at kinausap ni Iris si Perv Ashat at tinanong kung sigurado ba siyang hindi niya kailangan ng dagdag na seguridad para protektahan siya. Naintindihan ni Perv Ashat ang ginagawa ni Iris dahil sa pagdukot kay Alexia. Habang paulit-ulit na sinasabi ng hari ng Oriana na sundin ang mga utos ni Perv Ashat, pero inis na inis si Iris sa kanyang mga salita at nang dumating ang preliminary finals, mabilis na tinalo ni Mundane si Quentin. Dahil dito ay nakapasok na si Mundane sa main tournament at makakaharap niya si Anna Rose sa unang round, naguluhan ang mga manunood kung gagawa sila ng pagpusta kay Mundane o hindi. Samantala, nakita si Rose ng mga taong naghahanap sa kanya at napilitan siyang lumaban bagamat tinamaan niya ng espada ang mga gwardya, sinigurado niyang hindi niya tinamaan ang kanilang mga vital parts. Tumakbo agad si Rose dahil may mga taong papalapit at patuloy siyang hinabol pero samantala, habang iniisip ni Sid ang nalalapit na paligsahan ay binisita siya ni Skell upang ipakita ang gantimpala sa sinumang makakahuli, o makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Rose. Gusto ni Skell na gawin nila ito upang makuha ang gantimpala. Nang makita ni Sid na pumasok si Claire sa bahay, agad siyang nagbihis at dinala si Skell palabas upang simulan ang kanilang operasyon na hanapin si Rose. Hindi alam ni Skell na ito ay paraan lang ni Sid upang palipasin ang oras habang hindi pa maganda ang pakiramdam ng kanyang kapatid, pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng piano at naalala niya ang kanyang nakaraang buhay bilang mahusay na pianista. Habang nakikinig, napagtanto niya na ito ang kanyang paboritong Moonlight Sonata at agad siyang nagtaka kung bakit may nakakaalam ng Moonlight Sonata sa mundong ito, kaya naisip niya na baka ang taong tumutugtog nito ay muling isinilang na tulad niya. Pagpasok niya sa gusali, si Epsilon pala ito na nag-apply din ng natutunan niya mula kay Sid at pagkatapos niyang tumugtog ng piano, nag-usap sila at nabanggit ni Epsilon na nakatanggap siya ng parangal mula sa royal family dahil sa kanyang pagtugtog ng piano. Ipinabatid niya kay Sid na inanyayahan din siya ng kaharian ng Oriana, na pagkakataon din para sa kanya na isabay ang kanyang karera bilang pianista at ang kanyang tungkulin bilang miyembro ng Shadow Garden. Kaya tinanong ni Sid kung may alam siya o may impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Rose, dahil si Beta ang naka-assign dito ay wala masyadong impormasyon si Epsilon, ngunit alam niya lang na nagtatago si Rose sa isang underground tunnel kaya nagpaalam si Sid at umalis upang ituloy ang paghahanap. Samantala, nagpulong sina Beta at Alexia upang pag-usapan ang estado ng kanilang paghahanap kay Rose at binanggit ni Alexia ang sinabi ni Iris tungkol sa napansin niyang kakaiba sa hari ng Oriana nang bisitahin ito ng kanyang kapatid. Tinanong ni Beta kung saan ang labasan ng hagdan, at sinagot ni Alexia na patungo ito sa underground tunnel at doon nila susubukan na hanapin si Rose at sa kabilang banda, nang hihina na si Rose mula sa pakikipaglaban sa mga taong gustong dakpin siya. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga panahon sa kanilang palasyo nang makita niya ang kanyang ama na kumikilos ng kakaiba at hindi na katulad ng dati, agad niyang natuklasan na ito ay gawa ni Perv at kasabwat ang iba pang opisyal sa kaharian sa ginagawa nila sa hari. Sa galit, inatake niya si Perv na nasugatan at napagtanto niyang nahulog siya sa kanilang bitag upang siya ay maaresto. Alam niyang si Perv ay miyembro ng cult at ang iba pang mga miyembro nito ay kasalukuyang nagkalat sa kaharian ng Oriana. Naisip ni Rose na sumuko na dahil ang mga inosenteng sundalo ng kanilang kaharian na nadamay sa sitwasyong ito ay sumusunod lamang sa mga utos at nasaktan niya. Naalala niya si Sid at kung paano niya sinabi sa kanya na nagtitiwala siya dito. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang dibdib dahil sa sumpa sa kanyang katawan. Nang marinig niya ang Moonlight Sonata ay tumayo siya at nagpatuloy sa paglalakad at sa di kalayuan. Nagulat siya nang makita si Shadow na tumutugtog ng piano habang siya ay pumapalakpak sa magandang musika. Tumayo si Shadow at tinanong siya tungkol sa kanyang mga plano. Malungkot na sumagot si Rose na nais niyang protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay ngunit wala siyang magawa sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nang marinig ito,
nagpa siya si Shadow na bigyan siya ng kapangyarihan at nawala ang sumpa sa kanyang katawan at makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang mga humahabol sa kanya upang umatake. Sinubukan niya ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Shadow, naramdaman ni Alexia ang malakas na kapangyarihan sa malayo kaya dali-dali siyang pumunta sa pinagmulan nito at nakita niya si Rose na naglalakad papalapit sa kanila, kaya nilapitan nila ito. Gusto malaman ni Alexia ang tunay na dahilan kung bakit niya ginawa iyon kay Perv, ngunit ayaw sumagot ni Rose dahil ayaw niyang madamay sila sa gulo kaso nagalit si Alexia at inatake, na nagdulot ng labanan sa pagitan nila. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Beta si Rose na papalapit at dala si Alexia na walang malay at iniwan niya si Alexia sa pangangalaga ni Beta at bago umalis, sinabi ni Beta na hindi niya pipigilan si Rose sa kanyang gustong gawin at umaasa na magtagumpay siya sa kanyang mga plano. Pagkatapos ng sinabi ni Beta, agad na umalis si Rose at nang bumalik si Sid sa kanyang bahay, naroon pa rin si Claire na matyaga na naghihintay sa kanya at sa galit ni Claire, sinakal niya si Sid at doon niya napagtanto na lumalala ang galit ng kanyang kapatid habang tumatagal. Binigyan siya ni Claire ng tiket para sa Bushan Festival para panoorin ang laban dahil siya ang magiging kinatawan ng kanilang paaralan sa halip na si Rose at isang araw, bumisita si Alexia sa opisina ni Beta kaso lang wala na ito doon. Nalaman niyang nagtungo si Beta sa ibang bansa para sa pananaliksik, pero iniwan niya kay Alexia ang isang sobre na naglalaman ng impormasyon tungkol sa kaharian ng Oriana na magagamit ni Alexia. Nagsimula na ang main tournament ng Bushan Festival at hindi inaasahan ni Sid na VIP ticket pala ang natanggap niya mula kay Claire. Nakita rin niya doon si Iris at magkatabi silang nakaupo, humingi ng paumanhin si Iris kay Sid dahil sa pagkakamali niya sa pagkawala ni Alexia noon nagawa pala ni Zenon. Nag-usap sila tungkol kay Alexia at ikinwento niya sa kanya ang ginawa nito sa kanya noon. Nabanggit ni Iris na gusto niyang makita ang isang tao, pero hindi ito kalahok sa Bushan Festival at ito ay ang Elf Swordmaster na tinatawag na War Goddess, na ang pangalan ay Beatrix na unang nanalo sa Bushan Festival. Posible raw na naroon siya sa lugar at bigla naalala ni Sid ang elf na kamukha ni Alpha, kaya't nagpaalam siya saglit dahil iaanunsyo na ang susunod niyang laban at habang naglalakad, naramdaman niya ang malakas na kapangyarihan, na lumalabas na ito ay mula kay Beatrix. Tinanong siya nito muli kung nakakita siya ng elf na kamukha niya, sinabi ni Beatrix na baka makita niya ang hinahanap niya doon dahil maraming tao ang dumalo sa paligsahan, lumapit si Perv kay Iris at nag-usap sila tungkol sa nagaganap na laban sa pagitan ni Anna Rose at Mundane. Nabanggit ni Iris na kahit mahina tingnan si Mundane, hindi siya sigurado na mananalo si Anna Rose dahil tila hindi nababahala si Mundane sa laban nila. Naalala ni Anna Rose ang nakaraang mga laban ni Mundane at alam niyang hindi pa nito na ilalabas ang tunay na lakas. Nang magsimula ang laban, agad na inatake ni Anna Rose ngunit nailagan at naiwasan ito ni Mundane at maya-maya, nagsimula si Mundane na umatake at nagulat si Anna Rose sa bilis nito, kaya naghanda siya ng kontra sa susunod na atake ni Mundane. Pagkatapos ng atake niya, hindi niya inaasahan na nailagan ni Mundane ang kanyang kontra-atake at dahil dito, natalo si Anna Rose at nanalo si Mundane, humanga si Iris dito pero hindi nila matanggap kung paano nagawang manalo ni Mundane. Napansin din nila ang kakaibang estilo niya sa paghawak ng espada at dahil ang susunod na laban ay sa pagitan nila ni Mundane, naramdaman ni Iris na may itinatago pa si Mundane kaso lang ayaw niya ring matalo sa laban nila. Pag-alis ni Iris, umalis din si Perv at inutusan ang kanyang staff na alamin pa ang tungkol kay Mundane dahil hinala niyang galing ito sa Underworld at samantala, lumapit si Anna Rose kay Mundane para batiin siya sa pagkapanalo sa kanilang laban. Inalok niya ito na sumama sa kanya sa Velgolta, ngunit tumanggi siya at sinabing baka hindi siya bagay doon at matapos talunin ni Iris ang kanyang kalaban, nakita niya si Beatrix na umaalis sa arena kaya hinabol niya ito. Nang lapitan niya si Beatrix sa plaza, inalok siya nito ng pagkain at kinabukasan ay bumalik si Sid sa lugar ng mga VIP para manood ng paligsahan pero dumating din si Iris para manood at ilang minuto lang, nakita nila si Beatrix na pinigilan ng mga gwardya na pumasok. Lumapit si Iris at sinabi sa mga gwardya na siya ang nag-invite kay Beatrix. Nagulat ang mga gwardya nang malamang siya si Beatrix at samantala, patuloy na binibigyan ni Perv ng gamot ang ama ni Rose para madali nilang makontrol kasama ang hari ng Midgar. Manunood din sila sa paligsahan at natapos na ng staff ni Perv ang paghahanap tungkol sa background ni Mundane,
ngunit wala silang nakuha na impormasyon at kinumpirma nito ang hinala ni Perv na maaaring galing talaga si Mundane sa Underworld. Nang dumaan sila sa harap ni Beatrix, sinabi nito na mabaho siya at sa galit ni Perv, inutusan niya itong lumabas ng arena pero nang banggitin ni Iris ang pangalan ni Beatrix, nagulat siya at pinabayaan na lang ito. Nagtaka siya kung bakit naroon si Beatrix at gusto rin niyang patayin ito, ngunit hindi niya alam kung paano dahil alam niyang mas magaling ito kaysa kay Iris. Natapos na ang laban ni Claire at susunod na ang laban sa pagitan ni Mundane at Iris. Nang magsimula ang laban, nakaramdam si Iris ng kakaiba na parang inatake siya ni Mundane na nagdulot sa kanya na agad na umatras, sa kanyang imahinasyon, patuloy siyang tinatamaan ng mga atake ni Mundane. Nang dumating si Rose sa arena ng Bushan Festival, nakita niya ang mga bangkay ng mga cult sa sahig at pagkatapos, lumitaw sina Beta at iba pang mga miyembro ng Shadow Garden at sinabihan siya na ituloy ang balak niya. Napansin ni Iris na sa bawat bahagyang galaw ng braso ni Mundane ay parang inaatake siya, at napansin ng mga manunood kung paano nag-react si Iris at inakala nilang natatakot siya, na ikinagalit naman niya. Kaya pinakawalan niya ang kanyang matinding kapangyarihan at agad na sumugod kay Mundane. Nang malapit na siya kay Mundane ay napansin niyang wala itong hawak na espada, na hawak nito kanina. Nailagan ni Mundane ang kanyang atake at nagawang mapabagsak siya, nang itutok ni Mundane ang kanyang espada sa kanya at dahil nasira rin ang espada ni Iris, idineklara si Mundane bilang panalo sa laban. Agad na umalis ang hari ng Midgar at nag-alala si Perv sa nakita niya at samantalang si Beatrix, namangha sa teknik ni Mundane at sinabi niyang gusto niyang lumaban dito, biglang lumitaw si Rose at hinarap sina Perv at ang kanyang ama. Humingi siya ng tawad sa kanyang ama sa mga nagawa niya, bigla na lang nagsalita ang kanyang ama at sinabing pinapatawad siya nito, na ikinagulat rin niya. Pagkatapos ay biglang inatake ito ni Rose kaso agad na ginamit ni Perv ang ama ni Rose bilang harang, kaya ito ang nasaksak ni Rose at matapos mamatay ang kanyang ama, balak din niyang tapusin ang kanyang buhay. Agad na inutusan ni Perv ang kanyang mga tauhan na pigilan siya sa paggawa nito sa kanyang sarili. Biglang nakialam si Mundane at pinatay ang mga gwardya ni Perv. Naalala ni Rose ang lalaking nagligtas sa kanya noong bata pa siya at nagbigay inspirasyon sa kanya na humawak ng espada. Pagkatapos magbalik sa anyong Shadow si Mundane ay nakilala siya ni Rose bilang ang matikas na Bandit Slayer, at ikinwento niya kung paano niya nakilala ang matikas na Bandit Slayer. Namangha siya dahil lumalaban si Shadow laban sa kasamaan, ngunit nahiya siya dahil pinili niyang tapusin ang kanyang buhay upang wakasan ang sakit na nararamdaman, pero sinabi ni Shadow sa kanya na hindi pa natatapos ang kanyang laban. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ama na nakahandusay sa lupa, tumakbo siya upang tumakas at pinigilan ni Shadow si Perv na habulin siya at nang tawagin ni Perv ang kanyang iba pang mga gwardya, lumalabas na pinatay silang lahat ni Beta at ng iba pa. Biglang inatake ni Beatrix si Shadow at sa malakas na puwersa ng atake, unti-unting nasira ang gusali kaya agad na umalis doon si Perv at nagpatuloy ang kanilang labanan sa tuktok ng gusali. Biglang nawala si Shadow at lumitaw sa likod ni Beatrix na ikinagulat niya sa bilis nito, at dumating si Iris kasama ang Mithril Blade at sinabi kay Beatrix na magtulungan sila laban sa kanya. 2 beses niyang ginamit ang kapangyarihan ng Mithril Blade laban sa kanya, pero nailagan niya ito pareho at nang si Rose ay malayo na ay nakatagpo niya si Alpha at inalok ni Alpha si Rose na pumili kung gusto niyang lumaban mag-isa, upang iligtas ang kaharian ng Oriana o makipagtulungan siya sa Shadow Garden. Dahil ramdam ni Rose na makakatulong ang Shadow Garden sa kanyang layunin na iligtas ang Oriana, pinili niyang makipagtulungan sa grupo at sa kabilang banda, nagpatuloy ang labanan sa pagitan ni Shadow at Beatrix hanggang sa umabot sila sa ibang bahagi ng lungsod. Sinabi ni Iris kay Beatrix na gagawin niya ang lahat upang pigilan siya at nais niyang samantalahin ni Beatrix ang pagkakataong ito upang atakihin si Shadow. Sa kabila ng kanilang plano, hindi ito nagtagumpay dahil sa lakas at bilis ni Shadow na nagresulta sa kanilang pagkatalo. Nang tumayo sina Iris at Beatrix, naglabas si Shadow ng malakas na kapangyarihan na naggulat sa kanilang dalawa. Habang pinapanood siya ay biglang nagliwanag ang buong lungsod at pagkatapos ay biglang nawala sa paningin nila si Shadow. Labis na nainis si Iris sa kinalabasan ng laban na wala siyang nagawa kundi umiyak, samantalang nagpa siya si Beatrix na umalis ng Midgar kahit hindi pa niya natatagpuan ang kanyang pamangkin. Binanggit ni Beta na nagtagumpay si Shadow na abalahin ang Midgar sa kanilang paghahanap sa kanya,
kaya hindi na ito masasangkot sa kaguluhan sa Oriana at makalipas ang ilang araw, muling nagsimulang tumanggap ng mga estudyante ang paaralan at nagpatuloy si Shadow sa pagpapanggap bilang isang ordinaryo at mahinang estudyante. Sa kabilang banda, dinala ni Alpha si Rose sa sinaunang kabisera na Alexandria, kung saan matatagpuan ang hideout ng Shadow Garden at inutusan ni Alpha si Landon na i-training si Rose hanggang sa ma-develop niya ang kanyang tunay na kakayahan. Tinawag ni Landa ang kanilang dalawang miyembro upang ipaalam na kasali na si Rose sa kanilang grupo.